breaking news malala na ito, Syria at Lebanon nakisali na din sa digmaan. Israel at US kailangan na ilabas ang tunay na lakas. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At pinakamataas na antas ng alerto ilagay na sa Israel. Israel walang planong patawarin ang mga nanghimasok sa kanilang lupain. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Ang labanan sa pagitan ng Israel at Palestinian ng mga militante sa Gaza ay pumasok sa ikapitong araw nitong Martes. Ngunit ang salungatan ay nagpapakita ng mga senyales ng potensyal na pagkalat sa mga bagong larangan habang iniulat ang paghihimay sa mga hangganan ng Israel kasama ang Lebanon at Syria. Ang palitan ng putok sa maraming hangganan ay nagpalalim ng mga alalahanin na ang mga pinakamalaking pagsiklab ng arasan sa rehiyon sa mga taon ay maaaring lamunin ang isang mas malawak na lugar. Sa hilagang Israel, narinig ang pagbaril sa ikatlong sunod na araw sa pabago-bagong hangganan ng Lebanon. Inakusahan ng Israel ang Lebanese militant group na Hezbollah na sinusuportahan ng Iran ng pagpapuputok ng mga rocket sa teritoryo nito mula sa southern Lebanon. Bilang tugon, sinabi ng militar ng Israel na sinaktan nito ang dalawang Hezbollah observation post ng tangke noong Martes matapos ilunsad ang mga rocket mula sa Lebanese na bahagi ng hangganan. Pagkatapos ay nagpaputok ang Hezbollah ng mga anti-tank missiles sa isang sasakyang militar ng Israel ayon sa mga ulat na nagdulot ng malaking pinsala kahit walang nasawi. Ang palitan ay minarkahan ng isang seryosong pagtaas at nagdulot ng pangamba sa pag-ulit ng 2006 Lebanon War nang ang Israel at Hezbollah ay nakipaglaban sa isang buwang tunggalian na nagresulta sa mahigit 1,000 Lebanese na namatay at malaking pinsala sa buong bansa. Ang Hezbollah na tinuturing na isang teroristang organisasyon ng Israel at iba pang mga bansa sa kanluran ay nagtipon ng malaking arsenal ng mga rocket mula noong 2006 at maaaring magpakawala ng mapangwasak na lakas sa mga lungsod ng Israel kung sumiklab ang isa pang digmaan. Pagdaragdag pa ng isa pang layer ng pagiging komplikado, ang militar ng Israel ay nag-ulat din ng mga projectiles na pinaputok sa hilagang Israel mula naman sa Syria noong Martes. Ito ang unang kilalang insidente ng pagpapuputok na itinuturo sa Israel mula sa Syria mula nang magsimula ang kasalukuyang pag-ikot ng labanan noong katapusan ng linggo. Bagamat ang mga projectiles ay lumilitaw na lumapag sa mga bukas na lugar at hindi naman nagdulot ng pinsala, itinaas nito ang pag-asam ng isa pang pagbubukas ng rap sa kahabaan ng mahigpit na hangganan ng Israel sa kalapit na Syria. Ang pagsiklab sa hilagang hangganan ng Israel ay dumating sa gitna ng patuloy na matinding labanan sa Gaza at sa West Bank sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng Palestinian. Ang mga Palestinian Islamic Jihad na mandirigma ay tumawid sa Israel mula sa Gaza noong Lunes, kung saan dalawa ang napatay sa mga sumunod na sagupaan. Ang mga libing ay ginanap sa katimugang Lebanon para sa 3 mandirigmang Hezbollah na namatay sa pagbaril ng Israel sa panahon ng labanan. Bilang tugon sa rocket fire mula sa Gaza na tumama sa mga lungsod ng Israel, ang Israeli military ay nagsagawa ng daang-daang airstrike sa mga militanteng target sa masikip na coastal enclave. Habang ang mga labanan ay nagbabanta na lumawak, ang mga pinuno ng mundo ay pinalakas sa mga diplomatikong pagsisikap na makipagtulungan sa isang tigil putukan. Nagpadala ang US ng sugo upang makipagtulong sa mga opisyal ng Israeli at Palestinian. Ang Egypt at Qatar na pumagitna sa mga nakaraang tigil putukan ay aktibong nakikipag-ugnayan din. Gayunpaman, sa pagtaas ng karahasan sa maraming larangan at nakabaon na ang mga posisyon sa magkabilang panig, ang pakikipag-ayos sa pagwawakas sa labanan ay nagpapakita ng isang napakalaking hamon. Ang anumang tigil putukan ay kailangan ding tugunan ang banta ng karagdagang sigalot na sumiklab sa hilagang hangganan ng Israel kasama ang Syria at Lebanon. Ang patuloy na pag-aaway sa hilagang Israel at ang mga potensyal na paglahok ng iba pang mga estado at hindi estado tulad ng Hezbollah at ng gobyerno ng Syria ay makabuluhang nagtaas ng init ng kasalukuyang krisis. Sa mahigit 1 linggong labanan at walang nakikitang resolusyon, dumarami ang mga alalahanin na ang salungatan ay maaaring umakyat sa isang mas malawak at mas mapangwasak na digmaang pangrehiyon. Ang pagbaba ng mga tensyon at pagpapanumbalik ng kalma ay mangangailangan ng magkaasamang diplomatikong pagsisikap upang matugunan ang mga ugat na pagpapasigla sa pinakabagong paglala ng ilang dekada ng laban ng Israel-Palestine.
At para sa iba pang mga balita, itinaas ng gobyerno ng Israel ang alert level ng bansa sa pinakamataas na pagtatalaga ng level 3 habang papasok sa ikalawang linggo ang pakikipaglaban sa mga militanteng Palestinian sa Gaza. Ang hakbang ay nagpapahiwatig ng lumalaking pag-aalala sa loob ng pagtatatag ng seguridad ng Israel sa tumitinding karahasan at ang potensyal na banta sa mga sibilyang Israeli mula sa patuloy na pag-atake ng rockets. Ayon sa ibinigay na artikulo, pinayuhan ng Philippine Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa Israel na magsagawa ng karagdagang pag-iingat at iwasan ang hindi mahalagang paglalakbay habang kumitindi ang sigalot. Itinaas ng DFA ang antas ng alerto mula 1 hanggang 3 batay sa pagtatasa mula sa mga otoridad ng Israel na walang nakikitang mga palatandaan ng isang resolusyon sa labanan sa malapit na hinaharap. Ang level 3 ay nagbabala ng malaking banta sa kaligtasan at seguridad ng mga tao. Dahil naman sumiklab ang mga sagupaan sa pagitan ng Israeli police at Palestinian protesters sa East Jerusalem, ito na ang naging pinaka-nakamamatay na labanan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza mula noong 2014. Mahigit 200 Palestinians ang napatay sa Gaza, kabilang ang dose-dose ng mga kababaihan at mga bata, ayon sa opisyal ng kalusugan sa Blockade Coastal Enclave. Sa Israel, 12 kataong namatay dahil sa rocket fire mula sa militanteng grupo sa Gaza, kabilang ang 1 taong gulang na batang lalaki. Nang walang nakikitang tigil putukan, nagtipon ng Israel ng mga tropa at mga mandirigma nito sa hangganan ng Gaza at tumawag ng 360,000 reservist na hukbo. Sinabi ng militar ng Israel na napatay nito ang mahigit 20 senior Hamas at Islamic Jihad commanders. Gayunpaman, ang mga militanteng grupo ay patuloy na walang humpay na binobomba ang mga sentro ng populasyon ng Israel na may higit 3,000 na mga rocket na pinaputok nitong mga nakaraang araw na nagdulot ng malawakang pagkasindak at paggagambala sa buong timog at gitnang Israel. Bilang tugon sa patuloy na pag-atake, sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang operasyon ng militar ay magpapatuloy hanggat kinakailangan at ang Hamas ay magbabayad ng mabigat na presyo para sa pagsalakay nito. Mayroong lumalaking koro ng mga boses sa loob ng Israel na nananawagan para sa isang ganap na muling pagsalakay at muling pagsakop sa Gaza upang maalis ang banta ng rocket para sa kabutihan. Gayunpaman, ang naturang hakbang ay malamang na magre-resulta sa mabibigat na sibilyan na casualty at internasyonal na pagkondena sa Israel. Sa pagtaas ng mga tensyon sa maraming larangan, mayroon ding mga alalahanin na ang labanan ay maaaring kumalat sa hilagang hangganan ng Israel sa Lebanon, kung saan ang militanteng grupong Hezbollah na suportado ng Iran ay nagtipon ng malalaking arsenal. Ang paglahok ng Hezbollah ay maaaring humila sa Israel sa isang mas malawak na digmaang pangrehiyon na may potensyal na mapangwasak na mga kahihinatnan. Habang dumarami ang bilang ng mga nasawi at tila walang gustong huminto ang alinmang panig, may pangamba na ang pinakahuling pagdami na ito ay maaaring mauwi sa isang matagal na panahon ng karahasan na katulad ng ikalawang intifada noong unang bahagi ng 2000s. Sa antas ng alerto ngayon sa pinakamataas na punto nito, ang mga mamamayan ng Israel ay naghahanda para sa karagdagang pag-atake habang ang kanilang militar ay nagpapatuloy na maaaring maging isang bukas na operasyon na naglalayong sirain ang mga kakayahan ng Hamas. Ano ang masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinion sa ibaba. Hanggang dito na lang po muna ang mga balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Palay kaibigan kung gustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na kung di ka pa nakasubscribe at pakiclick na din ang bell button para wala kang mamiss na upload. Salamat pong muli sa inyong palaging panonood hanggang sa muli. Peace!